Kabanata 1601. Ilayo siya. Ang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ng bomb ay masyadong maliit. Ang kanyang mga kasanayan ay teoretikal, ang binatang iyon ay kumpleto sa gamit ng kapangyarihan, ngunit nahihirapan siyang laruin ito sa kanyang buong kalamangan. Kahit na si Clifford Han ay nalantad lamang sa transcendent cultivation technique sa kalagitnaan, ang lalaki ay pinatay ang kanyang pag-akyat, hakbang-hakbang, mula sa ibaba. Bukod doon, mayroon din siyang kamangha-manghang talento. Ang lakas ng labanan ni Clifford ay kabilang sa matataas na uri sa mga transcendents. Dahil sa kaso, ang kanyang pakikipaglaban sa bomb ay masasabing walang hirap. Sa isang iglap, nasugatan ng husto ni Clifford si Bomb. Pagkatapos, nang ibagsak na sana niya ang binata sa isang iglap, umatras ang lalaking iyon at tumalon sa gilid ng bubong. Umihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa kung saan sa likuran niya. Bakas ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mukha na puno ng sakit. Kailangan mong magkaroon ng kakayahang mahuli ako. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang bomb ay nahulog pabalik at sa hangin. Naging madilim ang ekspresyon ni Clifford. Agad siyang sumugod, sinusubukang sundan si Bomb, ngunit hindi niya nakuha ang bintana para hawakan siya. Gayunpaman, habang pinapanood ni Clifford si Bomb na bumagsak mula sa himpapawid, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng gulat. Sa kabaligtaran, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Noon, nagduwentuhan sina Darkshire at Boss sa Goddess Mountain. Kapag natalo ang lalaking iyon sa labanan, ginamit din niya ang parehong diskarte para makatakas, di ba? Ang buong Chinatown ay puno ng mga miyembro ng Regal Palace, bata. Makatakas ka ba? Well, ang lahat ay naging pareho sa hinulaan ni Old Zab. Pagkasabi noon ay umupo si Clifford sa gilid ng rooftop at nagsindi ng sigarilyo. Napatingin siya sa direksyon kung saan nahulog si Bomb mula sa bubong na hindi kumikislap ang mga mata. Naka-headset si Clifford, at may electric buzz doon. Nang huminto ang buzz ng kuryente, walang pakialam na sinabi ni Clifford, Old Zab, ang lalaking iyon ay lumipad mula sa rooftop. Ito ay ang katulad na posisyon na iyong hinulaan, sa karamihan ay may 1 o 200 metro ang pagkakaiba. Perpekto. Ang boses ni Jim Zabanskay ay nanggaling sa headset. Hinubad ni Clifford ang kanyang headset at bumulong, ang organisasyon ko ay nagpakilos ng napakaraming lalaki para lamang mahuli ka. Iyon ay itinuturing na isang malaking karangalan. Pero, kapag nahuli ka namin, mas mabuting ilantad mo sa akin ang iyong buong organisasyon. Ang katawan ni Bomb ay patuloy na bumabagsak sa hangin. Maya-maya lang, biglang may nag-pop up na ejection device sa likod niya. Isang high-tech na compression parachute ang lumabas sa kanyang likuran at hinaila ang kanyang katawan ng higit sa 10 metro pataas. Haha! Nakalabas ako ng buhay. Natuwa si Bomb. Pagkatapos, minanipila niya ang parachute para bumagsak siya patungo sa kalye sa ibaba. Bagamat hindi ganoon kalayo ang distansya sa pagitan ng gusali at lupa, imposible pa rin para sa isang ordinaryong tao na makalapag ng ligtas. Gayunpaman, hindi ito isang malaking pakikitungo kay Bomb. Papalapit siya sa lupa ng napakabilis, ngunit malabong mapatay ang isang transcendent powerhouse tulad ng Bomb sa pagkahulog. Ang kanyang landing spot ay medyo sinaunang kalye. Gayunpaman, dahil nagpadala ang Regal Palace ng maraming mandirigma, kakaunti ang mga tao sa kalye. Patuloy na bumagsak ang Bomb sa kalye ng napakabilis. Pagkatapos, naglabas siya ng matalim na punyal mula sa kanyang baywang at pinutol ang lubid ng parachute. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa at 2 beses na bumagsak bago siya tumayo. Noong inaaway niya si Clifford kanina, 2 beses siyang sinampal ni Clifford, kaya nabasag ang kaliwang buto ng balikat ni Clifford. Dahil sa pinsalang iyon, medyo nauutol siya sa paglalakad. Hindi mo ako sasaluhin. Nagtiwala siya. Para maging isang sniper ang isang tao, kailangan nilang pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Isang sasakyan ang dumaan sa direksyon niya. Pagkatapos, pinahinto ni Bomb ang sasakyan sa pamamagitan ng pagtalon sa harap mismo ng sasakyan. Ibinaba ng driver ang bintana, inilabas ang kanyang ulo, at nagmura, anong ginagawa mo, may death wish ka ba? Bumaba ka sa kotse. Mabangis na sumugod si Bomb patungo sa driver's seat. Hawak niya pa rin ang matalim na punyal na iyon. Balak niyang pilitin na kaladkarin palabas ng kotse ang driver at saka patayin. Sa kasamaang palad, sinalubong siya ng itim na nguso ng baril. Napatulala si Bomb.
Napaatras siya ng isang hakbang nang hindi niya namamalayan. Maya-maya lang ay may narinig na isang wheelchair na umiikot sa kanyang gulong sa likuran niya. Nang lumingon si Bam, nakita niya si Jim sa wheelchair. Tinutulak si Jim ng kanyang kaibigan habang papalapit sila sa kanya. Mayroong ilang mga mandirigma ng Regal Palaces na sumusunod sa kanya. Sa wakas, nagkita tayo, Mr. Bam. Jim wore ng isang napaka-gentleman ng ngiti sa kanyang mukha. Kahit na may ginawa si Bam sa Central Plaza, hindi isiniwalat ni Jim kung gaano kalaki ang galit niya para kay Bam sa kanyang mukha. Ngunit, syempre, para sa isang taong marunong magtago ng kanilang nararamdaman, hinding-hindi nila maipapakita ang kanilang aktwal na emosyon sa kanilang mukha. Haha! Northern King. Nakangiti rin si Bam, pero hindi na natural ang ngiti niya gaya ng isiniwalat niya noong nasa rooftop siya kanina. Pag-alis sa rooftop, hindi nag-alala si Bam na malalagay sa panganib ang kanyang buhay dahil may backup pa siyang plano, kaya napatawa siya ng walang pigil. Ngunit, nakalulungkot, iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, walang paraan si Bam. Kaya naman naging malungkot ang kanyang ngiti. Gusto mo bang kumilos ako, o mas gusto mong lumaban hanggang kamatayan? Tanong ni Jim. Gusto mong hulihin ako? Pinaikit ni Bam ang kanyang mga mata at sumagot, I don't think you can. Pagkasabi niya noon ay marahas na pinunit ni Bam ang kanyang damit. Ilang bomba ang itinali sa kanyang katawan habang nakahawak siya sa isang detonator, ang kanyang daliri ay nakapatong sa butones. Then, he threatened, Northern King, I heard na lahat ng tao sa Regal Palace mo ay hindi takot sa kamatayan. So, why not we go to kamatayan together today? Nakakatakot ang mukha ni Bam habang si Jim ay marahan na nakakunot ang noo. Biglang naging awkward ang atmosphere. Buwahaha! Mukhang takot ka pa sa kamatayan. Nang makitang hindi gumagalaw si Jim, muling ipinakita ni Bam ang parehong uri ng kaiabangan niya noon. He mocked, mukhang mali ang chismis tungkol sa mga miyembro ng Regal Palace na hindi natatakot sa kamatayan. Sa sandaling pinindot ko ang bote na ito, lahat ng tao dito ay mapapahamak. Kaya Northern King, paano kung gawin mo lang itong madali para sa akin ang lahat at hayaan mo akong umalis? Hindi pwede. Umiling si Jim at pinitik ang kanyang mga daliri. Anong ibig mong sabihin? Bago matapos ni Bam ang kanyang pangungusap at mag-react sa nangyayari, nakita niya ang ilang gintong karayom na bumaril mula sa mga daliri ni Jim nang sabay-sabay. Pagkatapos, ang mga karayom na iyon ay agad na tumusok sa ilang acupuncture point sa kanyang katawan. Nakaramdam ng kuryente si Bam na agad na dumaloy sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay sinundan ito ng kilati sa buong katawan na naging dahilan para maging manhid siya. Pagkatapos, sa isang kindat, nalaman niyang hindi siya makagalaw. Mabangis na tumibok ang puso ni Bam, isang masamang pakiramdam ang agad na napuno sa kanyang katawan, ito. Ang sinaunang acupuncture pressuring method mula sa silangan. Pinisil muli ni Jim ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ilang gintong sinulid na kasing kapal ng buhok ng tao ang bumaril sa pagitan ng kanyang mga palad ng sabay-sabay. Pagkatapos, ang mga sinulid na iyon ay kumilos na parang silkworm na naglalabas ng sutla. Ilang beses itong binalot sa ilang mahahalagang bahagi ng katawan ni Bam. Mula sa sandaling ito, ang taong ito ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Jim. Northern King, pag-usapan natin yan. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Bam. Sa puntong ito, nagamit na niya ang lahat ng kanyang trump card. Sa wakas ay nagsimulang magpanik si Bam. Gayunpaman, si Jim, na nakangiting parang maginoo ngayon, ay hindi na nakangiti. Pagkatapos ay nagutos siya, kunin mo siya. Kabanata 1602. Ikalawang motibo ng Diyos. Ngayon, nabura ang B-pistols. Samantala, nahuli rin si Bam. Nang walang pag-aalinlangan, ang dalawang insidente ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil sa galit na pag-atake ng Regal Palace, ang buong reign ay natarante sa kaunting galaw ng organisasyon. Kapag ang isang dambuhalang dragon ay nagalit, ang lahat ng mga organisasyon na gustong maghanap ng gulo sa higanti ay pilit na nagtago sa sulok at nanginginig sa takot. Walang nakakaalam kung ang apoy ng galit ng Regal Palace ang susunod sa kanila. Ang lansya na sinasakyan ni Jim Zabenski ay patungo sa daungan ng Heavenly Elsland. Para sa paglalakbay na ito, dinala ni Jim si Bam kasama niya sa isla.
Sa hindi kalayuan sa daungan ay may isang lalaking nakasuot ng itim. Naglalakad siya papunta sa direksyon ni Jim. Hinimok ni Jim, Chiroptera, ang aming boss ay nagbigay ng kanyang utos na ipagkatiwala ang taong ito sa iyo. Bukas bago mag-umaga, kailangan kong kunin mo ang lahat ng impormasyong kailangan namin mula sa kanya. Bukod pa riyan, ang iyong shadow department ay kailangang kunin ng mabilis sa pagkuha sa iba pang impormasyon. Nauubos na ang pasensya ng ating amo. Okay. Tumango si Chiroptera, lumapit kay Bomb, at dinala siya sa isa sa mga silid ng interogasyon sa isla. Hehe. Wala akong sasabihin. Paano na lang tayo tumaya? Medyo malapit na, itataboy ako ng Regal Palace mo ng may paggalang. Kung maglakas loob kang hawakan kahit isang buhok sa ulo ko, gagawin mo. Shut up! Nasabi lang ni Bomb ang kalahati ng gusto niyang sabihin nang bigla siyang sampelan ni Chiroptera. Agad namang namamaga ang kalahati ng mukha niya. Ikaw! How dare you hit me? Anak, walang sino man sa mundong ito ang maglakas loob na banta sa aming Regal Palace. Wala talagang sino man ang makakapaghawak ng kandila sa halimaw sa ibabaw ng ulo ng Regal Palace. Pagkatapos nito, makabubuting makipagtulungan ka. Kung hindi, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng kawalan ng pag-asa sa mundong ito. Kinabukasan, sa gilid ng bangin sa Heavenly Island. Ang tanawin sa unahan ay walang katapusang dagat. Nagkaroon ng alon pagkatapos ng alon ng tubig dagat na bumagsak sa ilalim ng bangin, na patuloy na bumubulusok ng tubig sa mga malalaking bato sa gilid ng bangin. Tumayo si Tyr sa gilid ng bangin. Nakatingin siya sa mga alon na humahampas sa baybayin sa unahan. Parang solemn na ang ekspresyon niya. Kinailangan ni Chiroptera na kunin ang impormasyon tungkol sa kanyang mga tao mula sa bomb. Gayon din, nalaman ng Shadow Department ang hindi magandang lokasyon ng grupo. Si Jim ay nasa kanyang wheelchair. Itinulak ni Olympias White ang kanyang wheelchair habang ang dalawang ulo ay patungo sa direksyon ni Tyr. Sabay-sabay na nagpakita rin sina Juan Yates, Clifford, at White-Eyed Ivory Dragon. Dahil dito, ang mga nakatayo sa bangin sa sandaling ito ay ang Palace Masters at ang 5 hari ng Regal Palace. Matagal-tagal na rin mula nang magtipon sila ng ganito. Magsalita ka. Bahagyang nagalit si Tyr. Tumango si Jim at nagpaliwanag, tinatawag ng organisasyong ito ang kanilang sarili na pangalawang Diyos. Nagmula sila sa ikalawang daigdig. Lahat ng miyembro ay mga elite ng nakababatang henerasyon mula sa mga pangunahing organisasyon sa ikalawang daigdig. Ang mga tao sa ikalawang daigdig ay palaging itinuturing ang kanilang sarili bilang pag-iral na parang Diyos, kaya tinawag ng mga kabataang ito ang kanilang sarili bilang pangalawang henerasyon ng mga Diyos. Ha! Hindi lang si Tyr, kundi si Clifford, White-Eyed Ivory Dragon, at ang iba pa ay nahirapang pigilan ang kanilang tawa. Ang tinatawag na Second World ay isang puwersang nabuo ng ilang transcendent na organisasyon, katumbas ng sinaunang martial arts world sa Celestial Empire. Ang mundong ito ay hindi naging kasing ordinaryo ng nakikita natin. Isang siglo na ang nakalilipas, ang mundo sa kabuuan ay kontrolado ng mga transcendent na puwersang ito. Ang pamana na ito ay minana ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Ang mga organisasyong ito ay nagkaroon ng matibay na pamana at binubuo ng malaking bilang ng mga pambihirang mandirigma. Kinokontrol pa nila ang lifeline ng isang bansa at sinusubaybayan ito ng sitwasyon. Nang maglaon dahil sa paglitaw ng makabagong teknolohiya, isang malaking banggaan ang naganap sa pagitan ng mga transcendent na puwersang ito at modernong teknolohiya. Sa huli, ang mga organisasyong ito ay umatras sa kadiliman dahil natatakot sila sa makabagong teknolohiya na may kakayahang lumikha ng mga sandata na sapat na para sirain ang mundo. Bagaman sila ay umatras sa pag-iisa, ang mga organisasyong ito ay hindi nawala. Sa katunayan, maging ito ang sinaunang martial arts community sa Celestial Empire o ang transcendent na organisasyon na umiral sa labas ng Celestial Empire na kolektibong kilala bilang Second World, ang parehong mga komunidad ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan sa mundong ito. Sa sandaling muling lumitaw ang mga puwersang ito, maging ang mga awtoridad ng isang bansa ay matatakot sa kanilang pag-iral. Gayunpaman, hindi sila kasing taas ng profile nila noong nakaraan. Gayunpaman, ang kanilang katayuan ay pinakamataas at maihahambing sa isang Diyos. Sa katunayan, ang ikalawang mundo sa Reign ay medyo mayabang.
Ang mga taong ito ay talagang umabot sa paghahambing ng kanilang sarili sa mga Diyos. Ngayon, kahit ang kanilang mga nakababatang henerasyon ay nakikita rin ang kanilang sarili bilang mga Diyos. Patuloy na bumantong hininga si Tyr, kahit ang sinaunang martial world ng Celestial Empire ay hindi nangangahas na kilalanin bilang mga Diyos. Ang mga taong ito ay talagang iniisip ang kanilang sarili bilang ang buong keso. Sinabi ni Clifford, ang pamana ng sinaunang pamayanan ng martial arts ng Celestial Empire ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Tiyak na sila ang pinakamalakas na transcendent sa mundo ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hinati ng mga transcendent sa buong mundo ang kanilang sarili sa ganoong hangganan. Tinawag ng mga organisasyon sa Celestial Empire ang kanilang sarili na sinaunang martial arts world. Sa parehong oras, ang mga nasa labas ng bansa ay sama-samang kilala bilang ikalawang daigdig. Boss, ang organisasyon natin, hindi naman na-offend ang Second World, di ba? Bakit bigla na lang tayong inaatake ng mga to? Sumagot si Tyr, siguro dahil nagmetamorphosing ang ating organisasyon tungo sa isang transcendent na organisasyon. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa simula noong ibinigay sa iyo ang lahat ng sinaunang martial arts cultivation techniques mula sa Celestial Empire? Tumango si Clifford at sumagot, of course, I do. You told us to keep a low profile because those ancient martial arts techniques might attract a lot of unnecessary trouble for us. Tama ka. Huminga ng malalim si Tyr. Ngayon, ang gulo ay darating sa atin. Sa puntong ito, naging solemn na ang lahat. Para gawin silang hari ng Regal Palace, hindi sila karaniwan, ngunit, natural, alam na alam nila kung ano ang ipinahihiwatig ni Tirwa. Noon, pinaplano kong ibalik ang Regal Palace sa pinagmulan nito sa Celestial Empire. Lagi kong inaasahan na darating ang araw na ito. Pero, syempre, walang dapat ikatakot sa isang pangalawang Diyos lamang. Gayunpaman, ang ikalawang mundo ay talagang hindi dapat maliitin. Sa puntong ito ng pag-uusap, ibinaling ni Tyr ang kanyang ulo at tumingin kay Jim, Clifford, at iba pa, isa-isa. Tapos, sabi niya, darating din ang araw na iyon sooner or later. So, all of us need to be mentally prepared. Ang kamahalan ng aking Regal Palace ay hindi pinapayagan na labagin, kahit na ang ikalawang daigdig. Kaya, ang bagay na ito ay hindi maaaring matapos ng ganito kasimple sa pagkakataong ito. Ayoko munang maabala tungkol sa ikalawang mundo sa ngayon, ngunit mayroon ako upang bayaran ang pangalawang Diyos na ito. Ang lahat ng mga hari ay tila solemna at kalmado. Nagtanong si White-Eyed Ivory Dragon, sino ang mga miyembro ng Second God? Nasaan na sila ngayon? Ano ang motibo nila para biglang buksan ang Regal Palace? Sumagot si Jim, ayon sa impormasyong kinuha ni Chiroptera mula sa bomb, ang pinuno ng ikalawang Diyos ay isang binata na nagngangalang Kerim. Siya ay anak ng mga nangungunang executives ng isang malaking transcendent na organisasyon sa Second World na kilala bilang Thanatos Order. Gayon din ang ibang miyembro ng Second God. Sila ang nakababatang henerasyon ng mga malalaking organisasyon sa ikalawang daigdig. Ang kanilang pinagmulan ay magkakaiba, sila ay nagmula sa iba't ibang lugar sa mundo. Para naman sa mga motibo nila ng biglang pag-target sa ating Regal Palace. Biglang tumahimik si Jim bago siya nagpatuloy, pwede lang. Naiinis sila. Kabanata 1603. Ang kahirapan ay ang orihinal na kasalanan. Nainis sila. Nang sinabi iyon ng malakas, lahat ng naroon ay hindi nakapagsalita. Gaano kalay ang grupo ng mga bata na ito para sa kanila na naiinip hanggang sa puntong mapupunta sila sa paghahanap ng gulo sa Regal Palace. Ang kadahilanang ito ay maaaring mukhang medyo walang katotohanan, ngunit ito rin ang katotohanan. Gayunpaman, ang opinyon ni Tyr at ng Kings of Regal Palace, kahit anong uri ng motibo ang mayroon ang ikalawang Diyos, tiyak na sisiguraduhin nilang magbabayad ang mga batang iyon para sa kanilang mga krimen. Saan ang base ng pangalawang Diyos? Nagsindi ng sigarilyo si Juan Yates at huminga ng malalim bago nagtanong ng walang pakialam. Mula sa serye ng mga insidenteng naranasan ni Juan, kamakailan lamang ay nagkaroon ng dramatikong pagliko ang kanyang karakter. Dati siyang walang pigil, gumagala-gala na naghahabol ng mga palda na para bang isa siyang walang kwentang playboy. Ngunit, siya ay tumahimik at nakareserba ngayon. Naging masinop na ang lalaki.
Sumagot si Jim, ayon sa impormasyong nakuha ng Shadow Department, paminsan-minsan, titipunin ni Kerim ang kanyang mga kasamahan para sa isang party at malamang nagaganapin ang party sa isang lugar sa Mexi. Mexi. Kumunat ang noo ni Tyr at iba pa. Saang lokasyon sa Mexi? Kailan iyon? Sumagot si Jim, the exact location is yet to be confirmed but, it should not be that difficult to find them. First, we just need to go to Joaquin, the drug lord of Mexi. Then, we shall be able to get all the impormasyong kailangan natin mula sa kanya. Joaquin Santa Cruz. Si Tyr at ang kanyang mga kapantay ay pamilyar sa pangalang ito dahil ang lalaking ito ay kilalang kilala sa kanluran. Ang Mexi ay isang medyo magulong bansa. Kilala ang bansa sa mga psychoactive na gamot nito. Napakaraming nagbebenta ng droga dito. Bukod dito, ang mga nagbebenta ng droga ay umupa rin ng lahat ng uri ng sandatahang lakas. Kadalasan, lantaran pa nga silang lumalaban sa mga awtoridad. Samantala, si Joaquin ang pinakakilalang drug lord sa bansang ito. Mayroon din siyang malakas na sandatahang lakas sa ilalim ng kanyang utos, na naging sanhi ng matinding pananakit ng ulo sa mga lokal na awtoridad. Si Joaquin ay isang sakit na malupit ng mga awtoridad. Sa paglipas ng mga taon, nagsagawa ng iba't ibang operasyon ang mga awtoridad laban sa grupo ni Joaquin, ngunit halos hindi nagtagumpay. Nabigo silang lipulin ang grupo. Sa kabaligtaran, ang mga operasyong iyon ay nakatulong din sa reputasyon ng grupo na mas mabilis na lumago sa bansa. Sa huli, umunlad ang negosyo at kapangyarihan ng grupo. Masasabing halos 1/3 ng psychotropic drug sa Mexi ang ipinakalat ng grupo ni Joaquin. Ang mga alingaw-ngaw ay sinabi na ang grupo ni Joaquin ay nagawang makamit sa sukat na ito ngayon dahil sa suporta mula sa Second World. Noon, maraming tao ang nag-iisip na iyon ay hindi hihigit sa tsismis, ngunit ngayon ay tila ang tsismis ay maaaring totoo lamang. Ipinaliwanag ni Jim, sina Joaquin at Thanatos mula sa ikalawang mundo ay may ilang mga negosyo sa lahat ng ito. Dahil sa espesyal na katangian ng mga psychotropic na gamot, ang ilang transcendent na organisasyon sa ikalawang mundo ay kasangkot din. Ang tagumpay ni Joaquin bilang ang pinakakilalang drug lord ay hindi mapaghihiwalay sa suporta ng ikalawang daigdig. Ayon sa intel na nakuha ng Shadow Department, ang pinuno ng ikalawang Diyos, si Kerim, ang nagpunta kay Joaquin pagkatapos niyang lumitaw. So, if we want to find second God's base, we need to find Joaquin first. As long as we can catch this guy, natural, second God will have nowhere else to hide. Tiningnan ni Tyr ang papasikat na araw sa abot tanaw, pagkatapos ay huminga siya ng mahina at sinabing, in terms of the psychotropic drugs, siguro si Sol ang may pinakamaraming sinasabi sa lugar na ito. Dati siyang general sa Golden Triangle. Siguro kilala rin niya ang lalaking ito, si Joaquin. Paliwanag ni Jim, nang malaman ko ang tungkol sa balitang ito, agad kong ipinaalam kay Sol. Sabi niya, kilala niya si Joaquin. Magkakilala sila noon, pero si Joaquin ay walang-wala siya noon. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magiging pinakakilalang drug lord sa loob ng ilang taon. Nagpa siya si Tyr, ayoko nang ipagpaliban pa ang bagay na ito. Sabihin mo kay Sol na hanapin si Joaquin, hilingin sa kanya na alamin ang kinaroroonan ng pangalawang Diyos mula sa lalaking iyon. Hahayaan kong si Sol ang humawak sa bagay na ito. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan niya. Hilingin sa kanya na dalhin ang kanyang ulo sa akin kung siya ay nabigo. Roger yan. Pagsapit ng gabi, sa loob ng isang slum ng isang lungsod sa Mexi. Ang mga drug lord na ito ay pinakaaktibo sa mga slum. Ang ganitong uri ng lugar ay isang melting pot, at ang lupain ay komplikado. Kung nais ng mga awtoridad na bilugin ang mga drug lord, makakatagpo sila ng malalaking hadlang at kahirapan sa mga slum. Bukod pa riyan, ang mga taong naninirahan dito ay naghihirap at hindi nakakakain ng kanilang sarili. Kaya, marami sa kanila ang sasali sa mga drug cartel na ito bilang mga bata upang mabuhay. Sa oras na ito, isang marangyang sasakyan ang nakaparada sa pasukan ng slum. Ang hitsura nito ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao mula sa slum. Ang ilang maitim ang balat at payat ay lumabas ang mga bata ng pangkat-pangkat, pinagmamasdan ng mamahaling kotseng ito. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas sa sasakyan ang dalawang malalakas na lalaking nakaitim. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likuran, at bumaba rin sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng bota ng militar.
Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang layer ng dominanteng aura. Ang lalaking ito ay si Sol. Isa siya sa 18 general ng Regal Palace. Nang tingnan niya ang mga bata sa paligid niya, napangiti si Sol. Pagkatapos, dumukot siya ng isang dakot na candy sa kanyang bulsa at itinapon ang mga candy na iyon sa mga bata. Ang mga batang iyon ay agad na tumalon sa kanila na parang ligaw na aso at nagsimulang makipaglaban para sa mga candy na ito. Pagtingin sa eksenang lumalabas sa harap ng kanyang mga mata, marahang hinawakan ni Sol ang kanyang mga labi at bumulong sa kanyang sarili, totoo na ang lahat ng mga lugar ay pareho. Ang Golden Triangle ay ganito noon, at ngayon ang mga slum ng bansang ito ay pareho din. Ang kahirapan ay ang orihinal na kasalanan. Pagkasabi noon, nagsindi ng tabako si Sol at naglakad papunta sa slum sa ilalim ng kasama ng dalawa niyang tauhan. Pagkatapos nilang maglakad sa eskinita, si Sol at ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa slum. Sa huli, nakarating sila sa isang gusali na itinayo sa gilid ng burol. Ang gusaling iyon ay tila napakaluma. 3 palapag ang gusali. Karamihan sa mga bintana ay nawawala ang salamin at natatakpan lamang ng isang lumang telang curtain upang harangan ang kakaibang mga tao, ang mga ilong nito. Sa lugar na ito, ang mga militanteng lalaki na may dalang sandata sa kanilang mga kamay ay maaaring makita sa lahat ng dako. Bukod dito, ang mga lalaking ito ay nasa mga grupo at nakikibahagi sa iba't ibang aktibidad upang pumatay ng oras. Kahit na ang mga armadong lalaki na ito ay mga teenager na nasa murang edad, lahat sila ay naglabas ng nakamamatay na aura. Habang ang mga teenager sa Celestial Empire ay nag-e-enjoy pa rin sa kanilang mga araw sa pag-aaral at sinasayang ang kanilang kabataan, ang mga taong ito ay may dalang baril at nakikibahagi sa lahat ng uri ng labanan para lamang mabuhay sa araw na iyon. Kabanata 1604. Joaquin. Isang grupo ng mga lalaking nakahubad ang dibdib ay naglakad patungo kay Sol at sa kanyang mga kasamahan na may AK-47 sa kanilang mga kamay. Ang pinakamatanda sa grupong ito ng mga militante ay halos 30 taong gulang, habang ang pinakabata ay 14 o 15 taong gulang. Pagdating nila, ilan sa kanila ay nakatutok ang kanilang mga baril kay Sol at sa kanyang mga kasama. "Sino ka?" tanong ng isang lalaking nangunguna. Si Sol ay dating general sa Golden Triangle. Nang maglaon, naging isa siya sa 18 general ng Regal Palace. Gaya ng inaasahan, hindi siya matatakot sa mga baril na ito. Ipinagpatuloy niya ang paghithit ng tabako sa kanyang kamay habang sinasabi, "Puntahan mo ang iyong amo at sabihin na narito si Sol mula sa Golden Triangle upang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay." Sol mula sa Golden Triangle. Medyo nataranta ang lalaki. Malinaw, hindi niya narinig ang pangalang ito. Sa totoo lang, napakalakas noon ni Sol sa Golden Triangle. Nasiyahan din siya sa mahusay na katanyagan sa buong mundo. Kaya kahit sinong drug lords na medyo kilala sa larangan ay dapat kilalanin si Sol. Kahit na siya ay sumali sa Regal Palace ngayon at hindi na nasangkot sa ganoong bagay sa mahabang panahon, ang kanyang alamat ay umiikot pa rin sa komunidad ng martial arts. Kung hindi siya kilala ng grupong ito ng mga tao, ito ay nangangahulugan lamang na ang kanilang antas ay masyadong mababa. Nang makitang tila hindi nila siya kilala, nagpatuloy si Sol, "Maaari mo ring sabihin sa kanya na si Sol mula sa Regal Palace ay bumibisita." Regal Palace. Tila, ang pangalang ito ay masikat kaysa sa Sol ng Golden Triangle. Gayunpaman, nang sabihin iyon ni Sol, naramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa grupo ng mga militante. "Okay, kayo. Sandali lang." Pumayag naman agad ang leading man. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo sa eskinita. Sa oras na ito, isang 3 palapag na gusali sa gilid ng burol na nagkataon ang pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa buong slum, lahat ng uri ng mga lalaki ay nagbabantay sa harap ng bahay na may mga thermal weapon. Sa ikalawang palapag ng bahay, nakaupo sa isang coffee table ang isang may balbas na lalaki sa isang floral print shirt na may napakalaking diamond ring sa kanyang daliri. Sumisinghot siya ng puting pulbos. Isang malakas na ingay ang nagmula sa ibaba. Kasunod nito ay ang tunog ng mga yabag na paakyat sa hagdan. Katatapos lang magtaas ng balbas ng lalaki. Nakasandal siya sa sopa at humihingal ng husto habang ni-enjoy ang mental stimulation at satisfaction na ibinibigay sa kanya ng gamot. "General Santa Cruz, may naghihintay sa labas," Sol daw.
Taga Regal Palace daw siya, at gusto kanyang kausapin. Pumasok ang lalaki sa silid at nagulat sa unang pagkakataon. Sol. Biglang tumayo si Joaquin na nakasandal sa sofa. Mariin siyang sumimangot. Agad na hiniblot ng lalaking ito ang sandata sa tabi niya at nagmamadaling bumaba. General Santa Cruz, ano ang ginagawa mo? Hindi maintindihan ng lalaking iyon. Huminga ng malalim si Joaquin at nagpaliwanag, you guys need to go out and kill him now. Pero, kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo siya papapasukin sa bahay na ito. Gulat at naguguluhan na tanong ng lalaki, General Santa Cruz, taga Regal Palace ang lalaking iyon. Sigurado ka bang gusto mong labanan ang Regal Palace? Saan mo nakuha lahat ng pag-iisip na yan? Bilisan mo. Tapusin mo na sila dali. Binigyan ni Joaquin ng isang malakas na sampal sa likod ng ulo ang lalaking ito at nagutos, gawin mo na lang ang lahat ng iuutos ko sa iyo. Kung maglalakas loob kang makipag-usap muli sa akin, maniwala ka man o hindi, tatapusin kita ngayon. Oo, General Santa Cruz. Nagmamadaling umalis ang lalaki sa lugar. Handa siyang magpatuloy at makipag-away ng husto kay Sol. Kinuha ni Joaquin ang kanyang mga sandata at pinulot kaagad ang ilang mahahalagang bagay. Pagkatapos, binati niya ang ilan sa kanyang mga alipors at tumakas sa ibang direksyon. Sa oras na ito, sa labas ng eskinita, naghihintay pa rin si Sol at ang kanyang mga tauhan. Dahil sa boredom ay nakipag-usap din siya saglit sa mga lalaking nasa harapan niya. Maya-maya lang ay bumalik na ang kanilang pinuno. Sabi niya, Mr. Sol, pinapasok ka ng general namin. Magalang na sabi ng lalaki, sumunod ka sa akin. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at nagtungo sa harapan habang si Sol at ang mga kasamahan niya ay nakasunod sa kanya sa likuran. Sa hindi sinasadyang sandaling ito, tahimik na gumawa ng lihim na kilos ang lalaking iyon sa iba pang mga kasama sa paligid niya. Isa itong kilos na naglalayong maglunsad ng pag-atake. Bagamat gulat na gulat ang mga taong nakapaligid sa kanya, hindi sila nagdalawang isip at tinutukan kaagad ng baril si Sol at ang mga kasamahan nito. Daga-itat. Isang malutong na putok ng baril ang umalangaw-ngaw mula sa slum. Pagkatapos, nagsimula ang isang malaking pagdanak ng dugo. Maraming baril ang pinaputukan kay Sol. Kung ordinaryong tao lang siya, baka nabuhusan na siya ng dugo. Gayunpaman, si Sol at ang mga lalaking dinala niya ngayon ay transcendent powerhouses. Para sa transcendent, ang mga baril ay hindi na makabuluhang banta sa kanila. Matapos iwasan ang mga putok mula sa mga taong ito, naglunsad din si Sol at ang iba pa ng isang mabangis na ganting salakay. Sa harap ng mga transcendent powerhouses na tulad nila, paano magiging katapat nila ang mga petty drug dealer na ito? Wala pang isang minuto, mahigit 100 ng mga dagwang bangkay ang nakatambay sa paligid ni Sol at ng kanyang mga kasamahan. Matapos marinig ang kaguluhan, sunod-sunod na sumugod sa kanila ang mga tao na may dalang baril. Ano ito? Nagmura ang isa sa mga tauhan ni Sol at nagtanong, Brother Sol, na konsensya siguro si Joaquin na iyon. Alam niyang narito tayo para hanapin ang pangalawang Diyos, kaya nagpasya siyang mag-strike muna. Ang lalaking iyon ay talagang naglakas loob na sumalungat sa ating Regal Palace. May death wish ba siya? Sumagot si Sol, chill. Normal lang para sa mga tao na piliin ang Second World kaysa sa Regal Palace kapag may mga ganitong pagpipilian. Maraming tao ang sumusugod na naman sa atin mula sa paligid. Kailangan pa ba nating sumugod sa bahay at hulihin si Joaquin? Umiling si Sol at nagpaliwanag, hindi siya makakaupo at hintayin ang kanyang kamatayan. Ang buong lungsod na ito ay kanyang lupain. Hindi niya kayang manatili dito at ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya kung tama ang hula ko, ang taong iyon ay dapat nakatakas na sa ibang landas. Kung gayon, Kuya Sol, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumangala si Sol sa langit. May helicopter na umaaligid sa ere. Nakangiting sagot niya, just stay here and have fun with this guys. As for that Joaquin, he can't get away from. Ang isa pang kalsada na patungo sa paanan ng bundok ay magagamit sa gilid ng burol. Kaya, si Joaquin at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na naglalakad patungo sa paanan ng burol. Nang marinig niya ang putok ng baril na nagmumula sa likuran, alam niyang tiyak na nakipagbakbakan ang kanyang mga tauhan kay Sol at sa kanyang mga tauhan. Isa pa, batid niya na ang kanyang mga tauhan ay lubhang dehado sa engkwentro na ito.
Inutusan ni Joaquin ang kanyang mga tauhan na makipaglaban kay Saul. Tila napaka-decisive ng kanyang desisyon na para bang hindi niya masyadong pinag-isipan ang Regal Palace. Ang totoo ay siya ay natarante sa kaibuturan. Ginawa niya iyon upang ipadala ang kanyang mga tauhan sa kanilang kamatayan habang sinasamantala ang bintana ng pagkagambala upang makatakas. Kabanata 1605. Rex, the Butcher. Alam ni Joaquin Santa Cruz ang kanyang ginawa. Matagal na siyang sinuportahan ng pangalawang Diyos. Kaya naman, kalaban niya ngayon ang Regal Palace. Gayunpaman, nang isipin niya ang hinaharap kung saan magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon para sa kanya na magtrabaho kasama ang ikalawang daigdig, hindi na pinahahalagahan ni Joaquin ang Regal Palace. Hanggat hindi siya nahuhuli ng mga miyembro ng Regal Palace ngayon, kailangan na lang niyang maghintay sa pangalawang Diyos na sirain ang organisasyon. Kasunod nito, maaari niyang abangan ang araw na siya ay pumasok sa mundo. General, all out na ang mga tauhan natin sa mga taga-Regal Palace. Yung bloke na iyan, Saul, ang dating general ng Golden Triangle, di ba? Bumili pa kami ng mga gamit sa kanya noon, sabi ng isa sa mga alipor sa tabi niya. Tama ka. Tumango si Joaquin. Siya ngayon ay isang dakilang general ng Regal Palace. Sumipsip ng malamig na hangin ang alipors na iyon at nag-aalalang nagtanong, General, matalino ba ang desisyong ito na labanan ang Regal Palace para sa isang grupo ng mga bata? Tumigil ka. Biglang sinipa ni Joaquin ang lalaking ito. Then, he reprimanded, you have to remember that they are no ordinary kids. All of them are the descendants of the major transcendent organizations of the Second World. We need to get out of here now. As long as we maaaring mabuhay sa susunod na 2 araw nang hindi nahuli ng Regal Palace, ang bagay na ito ay maituturing na tapos na. Nag-uusap ang grupo habang naglalakad. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ibaba ng bundok. Sa oras na ito, isang helicopter ang umaaligid sa himpapawid. Napansin din ni Joaquin ang presensya ng sasakyang panghimpapawid na ito. Sa sandaling iyon, isang masamang pakiramdam ang agad na bumalot sa kanyang puso. Shoot it down. Bilasan mo i-shoot mo yung helicopter para sa akin. Dahil doon, kinuha ni Joaquin ang kanyang baril at sinimulang barilin ang helicopter na iyon sa ere. Hindi nagdalawang isip ang mga nasasakupan sa paligid niya. Lahat sila ay nagpaputok kaagad sa helicopter na iyon. Ngunit, sa kasamaang palad, sa paglipad ng sasakyang panghimpapawid na iyon sa napakataas na altitude, hindi ito mabaril ni Joaquin at ng kanyang mga kasamahan. Nang mapagtanto nilang naubos na ang mga bala bago sila gumawa ng anumang pinsala sa helicopter na iyon, hindi binago ni Joaquin ang bullet clip, at hindi rin niya ipinagpatuloy ang pagbaril sa helicopter. Sa halip, tumakbo siya pasulong hanggat maaari. May nakaparadang SUV sa hindi kalayuan sa kanila. Sumakay agad si Joaquin at ang iba pa sa sasakyan. General, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng mga alipor sa likod ng manibela. Sagot ni Joaquin, una, kailangan nating alisin ang helicopter na iyon. Okay. Humandar ang SUV at tuwang-tuwa na nagmamaneho sa hindi masyadong maluwang na kalsada. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyang ito sa pangunahing kalsada. Noon lang, maraming sibilyan na sasakyan sa kalsadang ito. Nakasakay sa helicopter na iyon ang isang magandang lalaki na may mahabang buhok, nakasquat sa hatch ng helicopter. Tinitigan niya ang SUV na iyon na mabilis na umaandar sa ibaba ng hindi kumukurap. Samantala, ang lalaking ito ay naglalaro din ng isang macelan na Swiss Army na kutsilyo sa kanyang kamay, na parang gumagawa ng ilang mga magic trick. Ang kanyang pangalan ay Rex. Ang lalaking ito ay may palayaw, Rex the Butcher. Isa siya sa 18 general ng Regal Palace. Bago pumasok si Rex sa Regal Palace, sikat siya sa Assassin World. Kahit nakilala siya bilang hari ng mga assassin, ang kanyang reputasyon ay kapantay ng Black Caesar, ang mercenary emperor. May isang malaki at matipunong lalaki na may hawak na gatlang gun sa tabi niya. Ang pagpuntirya ng baril na iyon ng gatlang ay nakatutok sa SUV na iyon na kumikilos ng napakabilis sa lupa. Rex, dapat ko bang barilin ang kotse na iyan? Ibaba mo na lang ng kaunti ang altitude, at nag-warrant ako na magagawa kong bawasan ito ng basura, sabi ng malaking lalaki sa tabi niya. Umiling si Rex at sumagot, hindi, Hadwan. Malaki ang gagawin mong pinsala sa mga sasakyang sibilyan sa kalsada sa ibaba sa pamamagitan ng paggawa na ito.
Hindi tayo maaaring basta-basta makapatay ng mga inosenteng tao. Bukod dyan, pumunta kami kay Joaquin ngayon para kumuha ng impormasyon mula sa kanya tungkol sa Second God. Hindi kami nandito para patayin siya. Kung papatayin natin siya, mawawala ang lahat ng effort na ginawa natin ngayon. Nagpatuloy ang malaking lalaki sa tabi niya, nasa unahan natin ang isa pang slum area na may komplikadong terrain. At most, in 5 minutes, papasok na itong sasakyang ito sa slum area. Mahihirapan tayong subaybayan si Joaquin at ang kanyang mga tauhan kapag nakarating na sila at palabas ng kotse. Basta chili. Makakalapit tayo sa sasakyan nila at patuloy na mag-hover sa itaas nila. Okay. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Itinuon ni Rex at Hadwan ang kanilang tingin sa SUV na inookupahan ni Joaquin at ng kanyang mga tauhan. Sa makatuwid, ang sasakyang panghimpapawid ay patuloy na umaaligid sa itaas ng kotse. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Rex ay kasing talas ng Falcon. Nakakulong sa patay ang kanyang tingin sa SUV na iyon. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at lumundag sa hangin. Agad na bumagsak si Rex sa lupa na parang falcon. Boom! Isang malakas na putok ang tumunog. Napadpad si Rex sa hood ng umaandar na SUV na iyon. Sa kasamaang palad, ang dumadagandong na tunog na iyon ay nangangahulugan din na ang buong hood ng SUV ay nabasag. Maging ang mga gulong sa harap nito at lahat ng 4 na gilid ng salamin sa bintana ay sumabog mula sa pagbangga. Arg! Ang malakas na alulong ay galing kay Joaquin at iba pa sa loob ng sasakyan. Bago pa sila makapag-react sa nangyari, huminto ang SUV na iyon sa gitna ng kalsada, kasunod ng pagsabog ng nakakatalam na tunog ng preno. Si Joaquin at ang kanyang mga alipors ay lubos na natulala. Sa sandali na sila ay nataranta, si Rex ay naglabas ng isang pistola mula sa kanyang bulsa at gumawa ng ilang mga putok. Patay ang lahat ng tauhan ni Joaquin sa pagitan ng kanilang mga kilay. Hello, Mr. Santa Cruz. I think we should have a good chat. Itinabi ni Rex ang baril sa kanyang kamay at ipinagpatuloy ang paglalaro ng kanyang Swiss Army knife bago si Joaquin. Natigilan pa rin sa ulirat ang lalaking iyon. Nang tuluyan na siyang mawala ng ulirat, naramdaman niya ang mainit na sensasyon sa kanyang pandiya. Takot na takot ang lalaking ito kay Rex hanggang sa mabasa ang sarili. Dapat lumabas ka ng kotse. Hinailan ni Rex ang kwelyo ni Joaquin at binuhat ito palabas ng sasakyan. Maraming sasakyan ang nakaparada sa kanilang paligid. Ang ibang mga tao sa mga sasakyan ay nakatingin sa kanila sa takot. Ang ilang mga tao ay umabot pa sa pag-abandona ng kanilang mga sasakyan at pagtakas sa pinangyarihan. Parang patay na asong karga-karga ni Rex si Joaquin. Pagkatapos, bigla siyang sumakay sa isang random na kotse at nagmaneho patungo sa slum sa unahan. Sa loob ng sasakyan, tumingin si Joaquin kay Rex, namumutla ang mukha habang nagtatanong, "Hey bro, you? Who are you?" Isa sa 18 general ng Regal Palace, si Rex the Butcher, sagot ni Rex. Nang marinig niya ang Regal Palace, nabigla si Joaquin. Napahiga siya sa passenger seat na parang naging tambak na putik. Maya-maya lang ay kinuha ni Rex ang kanyang cellphone at diniyal ang mga numero ni Sol. Sinagot ang tawag. Narinig sa kabilang banda ang malakas na putok ng baril. Tanong ni Rex, "Hoy, Old Sol. Ano ang sitwasyon mo dyan?" "Nahuli ko si Joaquin." "Oh." Sumagot si Sol mula sa kabilang dulo ng telepono. "Okay, ano ang iyong kasalukuyang lokasyon? Pupunta ako sa iyo ngayon." Kabanata 1606. Talunin ang antas. Makalipas ang 20 minuto, sa loob ng isang napakasamang bahay, nanginginig sa sulok si Joaquin Santa Cruz matapos bugbugin ng masama ni Rex. "Joaquin, noon, I could tell that you are a coward. I didn't expect that, kahit ngayon lang, kapag naging number 1 drug lord ka, ganyan ka pa rin kaduwag." Sa oras na ito, pumasok si Sol sa bahay na may kasamang ilang lalaki. Nang makita niya si Joaquin, na natakot kay Rex hanggang sa bingit ng pag-iisip, natawa si Sol. Gulat na tinitigan ni Joaquin si Sol. Bagamat bumangon sa kanyang puso ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Sabihin mo sa akin, ang mga miyembro ng organisasyon ng ikalawang Diyos na itinatag ni Kerim, nasaan sila?" Lumapit si Sol kay Joaquin at itinaas ito sa buhok gamit ang isang kamay habang nagtatanong. "Ay! Hindi ko alam." Sampal.
Walang humpay na sinampal ni Sol ang mukha ni Joaquin. Then, he chided, "Joaquin, don't play these tricks with me. This is not the first day we met. I think you should know my ways, especially in the area of extracting a confession through torture." Kung tama ang pagkakaalala ko, 7 years ago sa Golden Triangle, sinusundan mo si Picas sa base ko, di ba? Noon, nagtatanong ako sa isang traidor. Nasaksihan mo kung paano ko siya pinaranas kung ano ang ibig sabihin ng pagiging desperado. Lumiit ang mga mata ni Joaquin. Sol. General Sol, hindi ko talaga alam kung nasaan sila. Nakipagtulungan lang ako sa Thanatos Order of the Second World noon. Ang lalaking iyon, si Karim, ay kabilang sa Thanatos Order. Lumapit siya sa akin para humingi ng tulong at hindi ako naglakas loob na tanggihan siya. Wala akong ideya kung bakit gusto nilang sumalungat as Regal Palace. General Sol, alam mo na ako ay isang mahiyain na tao. Kaya't kahit na i-pump up mo ako ng napakaraming lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na labanan ang iyong Regal Palace. Hahaha. Tumawa ulit si Sol. Joaquin, I'm just kidding when I said you are mahiyain. Kung talagang hindi ka maglalakas loob na labanan ang aking Regal Palace, then tell me, bakit ngayon mo lang inutusan ang mga tauhan mo na atakihin ako? Nagmamadaling paliwanag ni Joaquin, hindi ko iyon intensyon. Kasalanan ng grupo ko ng mga bulag na subordinate na nagpasya na kunin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari doon. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Siyempre, hindi maniniwala si Sol sa sinabi ni Joaquin. Tumayo siya at lumapit sa isang tumpok ng mga itinapon na tabla sa gilid. Mabilis niyang tinanggal ang ilang kinakalawang na pako sa board. Ibuka mo ang bibig niya sa akin, utos ni Sol. Agad namang umabant ang dalawa niyang alipores para buksan ang bibig ni Joaquin. Nanlaki ang mata ni Joaquin sa gulat. Sol. General Sol, anong ginagawa mo? Hinawakan ni Sol ang isang dakot ng mga pako sa kanyang kamay at nagpaliwanag ng nakangiti, ngayon pa lang sinabi ko na sa iyo, at alam mo na ang aking mga pamamaraan. Joaquin, dahil nahuli kita, wala akong pag-aalala na hindi ko magawa. Ibuka mo ang iyong bibig. Pagkasabi niya noon ay itinusok ni Sol ang sandakot na pako sa bibig ni Joaquin. Pagkatapos, nakatikom ang bibig ni Joaquin, kumuha siya ng kahoy na tabla sa tabi niya at sinampal ito sa pisngi ni Joaquin. Arg! Isang nakakakilabot na tili ang pinakawala ni Joaquin. Ang mga kalawang na pako na iyon ay tumusok sa bibig at labas ng pisngi ni Joaquin. Isa itong kakaibang madugong eksena. Maging si Rex the Butcher na nakatayo sa gilid ay hindi napigil ang sumimangot. Rex complained, "You know what? Old pal, ikaw ay malupit. Kung hindi ako malupit, paano natin makukuha ang impormasyong gusto natin mula sa kanyang bibig?" Isang kakaibang tawa ang pinakawala ni Sol. Pagkatapos, sa sandaling muli, itinaas niya ang kahoy na tabla sa kanyang kamay at nagtanong, "Dude, kailangan mong tiisin muli. Kapag sapat na ang kasiyahan natin sa larong ito, maglalaro tayo ng larong pagsuntok ng bakal na pako sa mga eyeballs." Bumigay si Joaquin. Hindi na niya hinintay na ibaba ni Sol ang kahoy na tabla sa kanya sa pangalawang pagkakataon habang tumango siya ng buong lakas. Nais niyang ibunyag ang impormasyong iyon ngayon. Nakakalungkot na punit na lang ni Sol ang bibig at sinampal na yan ngayon lang. Ngayon, ang pagsasalita ay isang luho kay Joaquin. Look at you. How could you just break him with a single hit? Pinandilatan ni Rex the Butcher si Sol ng masama. Pagkatapos, naglabas siya ng notebook at isang autograph pen. Mabuti na lang at nakapaghanda na ako ng maaga. Inabot ni Rex ang panulat at notebook kay Joaquin at sinabing, "Isulat mo. Huwag mo kaming paglaruan dahil hindi ka namin pababayaan hanggat hindi namin nakikita ang grupo ng pangalawang Diyos. Kung pinaglalaruan mo ako, dapat alam mo ang napakaganda ng mga kahihinatnan." Sa puntong ito, bakit maglalakas loob pa rin si Joaquin na makipaglaro? Isa na siyang duwag na tao at mabilis na sumuko nang magsimulang pahirapan siya ni Sol. Pinulot ni Joaquin ang panulat at isinulat ang oras at address sa notebook ng mabilis hanggat maaari. Itinaas ni Rex ang notebook at binasa, "Bukas alas 6 ng gabi, Port Veracruz." Nang makita ang oras at lugar sa papel, tinanong ni Rex, "Hindi ka nagsisinungaling sa amin, hindi ba?" Nagmamadaling umiling si Joaquin. Itinaas pa niya ang isang kamay niya at nag-gesture ng pag-cross sa puso niya.
Pero, syempre, kung nakakapagsalita pa ang lalaking ito, ngayon pa lang ay nagsimula na siyang magmura. Patuloy na tanong ni Rex, kung gayon, lahat ba ng second god ay naroon bukas ng gabi? Patuloy na tumango si Joaquin. Magagawa iyon. Nilukot ni Rex ang papel na nasa kamay niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Kuya Sol, ipaalam ko kay boss ang balitang ito. Okay. Inilabas ni Rex ang kanyang cellphone at naglakad palabas ng sira-sirang bahay na iyon. Habang walang kurap na nakatitig si Sol kay Joaquin na nasa harapan niya, napatigil siya sa pagmumuni-muni. Sa oras na ito, sa Heavenly Island, nakaupo si Tyr sa sofa ng kanyang palasyo habang humihigop ng kape. Umupo si Jim sa tapat niya. Hawak-hawak ni Jim ang isang cellphone habang nilalaro niya ang pinakabagong laro ng Sokoban. Na-clear na. Makalipas ang halos 10 minuto, umalis si Jim sa laro at inihagis ang telepono sa coffee table. Natalo mo ang level. Kumunat ang noo ni Tyr at umupo sa sofa. Kuya Zab, hindi ka nagbibiro sa akin. Hanapin mo na lang sarili mo. Itinuro ni Jim ang telepono sa coffee table at walang pakialam na sumagot. Nagmamadaling kinuha ni Tyr ang phone sa coffee table. Tiningnan niya ang screen ng cellphone, at ang Sokoban app ay nakadisplay sa screen ng telepono. Nagulat si Tyr. Nang nilaro ko ang larong ito, inabot ako ng kabuoang 32 minuto upang maalis ang antas. Ang larong ito ay espesyal na binuo ng mga institusyong pananaliksik at pagpapaunlad ng laro sa mundo. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamapanghamong laro ng Sokoban sa buong mundo. Dahil doon, tumingin si Tyr sa orasan sa dingding at sinabing, 17 minuto at 32 segundo. Halos 1 oras ka nang mas mabilis kaysa sa akin. Napatingin tuloy si Tyr kay Jim nang may selos. Minsan, gusto ko talagang basagin ang ulo mo at makita kung ano ang nasa loob. Kabanata 1607. Ang negosasyon. Walang alinlangan, si Jim Zabanskay ay isang henyo. Nang sumali siya sa Regal Palace, si Jim ang batang tagapagmana ng Central Plaza. Dahil lumaki siya sa Chinatown, palaging interesado si Jim sa mga gawaing pangkawanggawa at napakatalino sa mga interpersonal na relasyon. Mayroon siyang malaking network. Masasabi pa nga na isang kailangang ipakita sa kanya ng mga pulis at triad ang ilan paggalang. Kaya nang magkaproblema si Tyr at ang iba pa, si Jim ang tumulong sa kanila. Nang maglaon, naging magkaibigan sila, at nagpasya si Jim na sumali sa organisasyon. Noong unang sumali si Jim sa Regal Palace, wala siyang alam sa anumang martial arts. Gayunpaman, nagawa niyang gamitin ang kanyang matalinong pag-iisip upang makamit ang mga mahimalang resulta. Sa huli, matapos talunin ng organisasyon ang Shadow Totem at naging numero 1 organisasyon sa Reign, itinalaga siya bilang isa sa 5 hari ng Regal Palace. Ang katalinuhan ni Jim ay walang kapantay sa mundo. Kahit si Tyr ay mas mababa kumpara sa kanya. Bilang karagdagan, ang kakayahan ng taong ito sa pag-unawa ay hindi kapani-paniwala. Nang makuha ni Tyr ang sinaunang martial arts cultivation techniques ng panloob na lakas mula kay Notice Windsor, ipinasa niya ito sa Regal Palace. Natural, nakinabang dito ang mayorya ng mga nakatataas na miyembro ng organisasyon at mga miyembro ng Nemesis. Unti-unti, lahat sila ay naging transcendent na mandirigma ng isa-isa sa pamamagitan ng cultivation. Ang mga taong ito ay mayroon ng background sa martial arts. Kaya't ang pag-angat sa mga transcendent na mandirigma sa loob ng maikling panahon ay hindi pangkaraniwan. Sa kabaligtaran, si Jim ay isang ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-aralan ang mga pamamaraan ng paglilinang na iyon, nakakagulat, siya ay naging isang transcendent powerhouse sa napakaikling panahon. Dahil sa kanyang kakayahan sa pag-unawa, lubos siyang hinangaan ni Clifford Han, White-Eyed Ivory Dragon, at iba pa. Bukod dito, natutunan din ni Jim ang isang kakaibang kasanayan sa kanya mula sa isa sa mga aklat ng gamot sa Celestial Empire, ang sinaunang paraan ng acupuncture pressure point. Gamit ang kasanayang ito, tumpak na makakatama si Jim ng maraming acupuncture point sa katawan ng kaaway gamit ang mga pilak na karayom sa kanyang mga kamay. Kaya, ito ay maaaring magdulot ng paralisadong epekto sa kaaway. Ang kasanayang ito ay hindi kapani-paniwala. Kahit na ang nangungunang powerhouse tulad ng White-Eyed Ivory Dragon ay walang magawa sa harap ng sinaunang acupuncture pressure point moves ni Jim.
Kaya, ito lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas si Jim. Tagapangulo Zabenskay, ano sa palagay mo ang nangyari sa pangalawang Diyos? Kinuha ni Tyr ang phone sa table at nagtanong. Humajejek si Jim at sumagot, paano ko pa ba dapat isipin ito? Dahil ang Regal Palace ay naging transcendent na organisasyon, natural, kailangan nating dumaan sa sakuna na ito. Kanina ka pa sumisigaw tungkol sa pagbabalik ng organisasyon sa Celestial Empire. Gayunpaman, ikaw hindi pa ba napagdesisyonan ang nangyari? Ngumiti si Tyr at sumang-ayon, pero, kung aalis tayo ng ganito, hindi ba ibig sabihin nun ay takot tayo sa Second World? Hindi mo ba naisip na nakakahiya kapag lumabas ang mga salita? Sumagot si Jim, bueno, hindi pa natin natatapos ang pagharap sa usaping ito. Ngunit, kapag ang mga anak ng pangalawang Diyos na iyon ay wala ng mapagtataguan, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Hindi na nagtanong pa si Tyr. Biglang tumunog ang cellphone niya. Pinahihit ni Tyr ang answer button ng telepono at sinabing, Hoy, Rex. Agad na sinabi ni Rex, Boss, nakuha na namin. Bukas ng gabi ng alas 6, magtitipon ang mga miyembro ng Second God sa Port Veracruz para sa isang party. Nandoon lahat ng miyembro nila. Pero, ang daungan na iyon sa kasalukuyan ay ang pinakamalaking kalakalan sa port sa Mexico. Kaya, kung gusto nating mahuli sila sa Port Veracruz bukas, natatakot ako na kailangan muna nating harapin ang mga awtoridad kung hindi, maaaring magdulot ito ng maraming problema sa buong mundo. Got it? Simpleng sagot ni Tyr at ibinaba ang telepono. Nang maglaon, tumingin siya kay Jim at sinabing, tama ang iyong hula. Gayunpaman, kung gusto nating pangalagaan ang pangalawang Diyos, kailangan muna nating harapin ang mga awtoridad ng Mexi. Ngumiti si Jim at sumagot, nauubos na ang oras. Ako mismo ang pupunta sa punong tanggapan ng awtoridad. Tanong ni Tyr, sigurado ka ba? May mangyayari bang masama? Kumpiyansa ang sagot ni Jim, kapag kailangan nating maghanap ng taong mapag-uusapan tungkol sa pakikipagtulungan, una, dapat nating alamin kung ano ang iniisip nila at kung ano ang kailangan nila. Hanggat maaari mong mahanap ang tamang susi, kung gayon ang resulta ay halos tiyak. Dahil doon, inikot ni Jim ang kanyang wheelchair at pinalabas ang kanyang sarili sa gusali. Nagpatuloy si Tyr sa pagkalikot sa kanyang telepono at nagtanong, nga pala, I heard that you and Olympias is officially together now, right? Yup, malutong na sagot ni Jim. Tanong ni Tyr, then, how about you two tie the knot after we done with the matter of Second God? Why don't you two get married together with Zyrus and Xantes? Hehe. Tumawa si Jim at tumanggi. Walang nagmamadaling magpakasal. Hintayin natin ang pagbabalik ng Regal Palace sa Celestial Empire. Okay. Kinabukasan, sa loob ng conference room ng punong tanggapan ng mga awtoridad. Ang hepe ng Mexi na awtoridad at si Jim ay nakaupo sa magkabilang gilid ng conference table. Ang kapaligiran sa silid ay tila kakaiba at madilim. Bagaman ang opisyal na pinuno ang may kontrol sa bansa, ang lupaing ito ay matagal nang naging magulo. Dahil sa kawalan ng kakayahan ng gobyerno, naging imposible ang buhay ng mga tao. Lahat ng uri ng mga nagbebenta ng droga ay malayang gumagala sa lupaing ito. Nawalan ng kontrol ang mga awtoridad sa maraming lugar. Ang bansang ito ay parang isa sa mga warlord, kung saan kinokontrol ng mga pangunahing drug lords ang bawat lugar. Kung ikukumpara sa mga drug lord na iyon, walang pakialam si Jim. Bilang isa sa mga hari ng Regal Palace, mayroon siyang mga kwalifikasyon na makipag-usap sa pinuno ng Mexi. Gayon din, pinanatili niya ang kanyang kalmado kapag nakikitungo sa mga bagay-bagay. Sapat na ang aura ni Jim na isang tingin mula sa kanya ay sapat na para matakot ang opisyal. Northern King, I wonder what business brings you to me today. Sa wakas, ang punong opisyal ng Mexi ang nagbasag ng yelo. Isa sa mga hari ng Regal Palace ay personal na dumating upang bisitahin siya. May malaking mangyayari. Kanina, may narinig siyang chismis. Obviously, sinadya niyang itanong iyon kahit alam na niya ang sagot. Hindi nagpatalo si Jim at dumiretso sa punto. Kaninang alas 5 ng hapon, gustong kunin ng Regal Palace ang Port Veracruz sa loob ng 3 oras. Sa sandaling sinabi niya iyon, bumilis ang tibok ng puso ng opisyal. Medyo naging malungkot din ang ekspresyon niya. He protested, Northern King, Port Veracruz is a vital trade port for our country.
Kung haharange natin ito ng 3 oras, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa aming ekonomiya. Hehe. Hindi napigilan ni Jim na tumawa at tuyain, ang iyong tinatawag na trade port ay isang lugar lamang para sa mga nagbebenta ng droga na magpuslit ng droga. Ngunit, nakalulungkot, wala kang magagawa tungkol sa mga armadong nagbebenta ng droga na iyon. Naalala ko mga 3 years ago, nag-train ang bansa mo ng special force para labanan ang mga drug dealers na iyan. Pero, in the end, ang mga miyembro ng special force na ito ay naging drug dealers na lang. At saka, lumaban din sila sa gobyerno, di ba? Ang pangyayaring ito na dinala ni Jim ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Mexico noon. Ang iskandalo na iyon ay hindi kilala sa buong mundo. Ito ay isang ganap na kahihiyan sa gobyerno ng Mexico. Isang sakit na tumagal o magpakailanman. Kabanata 1608. Maligayang pagtutulungan. Kung may iba pang maghain ng bagay na ito sa pinuno, ang lalaking ito ay nasa matinding galit. Gayunpaman, nang ang nagbanggit sa bagay na ito ay ang hilagang hari ng Regal Palace, napilitan ng pinuno na sumama dito. Ang insidenteng iyon ay isang aksidente, kaya't ikaw, Northern King, ay dapat na ihinto ang bagay. Malumanay na tumango si Jim Zabanskay at nag-alok kung pumayag kang ibigay ang Port Veracruz sa aking organisasyon sa loob ng 3 oras, babayaran ka namin ng $100 milyong. $100 milyong. Natigilan ng pinuno sa figurang ito. Bagamat noon pa man ay bukas palad ang Regal Palace, hindi niya inasahan na ganito kalaki ang loob ng organisasyong ito. Saglit, medyo natukso sa kaibuturan ng ulo ang pinuno. Kung sa bagay, nang dumating si Jim ngayon sa kanya, naubusan na siya ng pagpipilian. Ang taong ito ay hindi gustong saktan ng mga super international na organisasyon tulad ng Regal Palace. Sa sandaling insultuhan ng opisyal ang organisasyon, kailangan na lamang ng Regal Palace na humila ng ilang mga string upang magdala sa kanila ng maraming problema. Kasabay nito, mas natakot ang pinuno na masaktan ng misteryoso, hindi mahuhulaan, at makapangyarihang organisasyon mula sa ikalawang daigdig. Ang kanilang paninindigan ay ang kabuoang kabaligtaran ng Regal Palace. Ang pinuno ay nahuli sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Gayunpaman, siya ay walang alinlangan na isang diplomatikong tao para sa isang taong maaaring ma-promote sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang taong ito ay tiyak na may kakayahan upang harapin ang problemang ito. Napansin ni Jim na medyo napailing ang hepe, ngunit hindi niya binitawan. Kaya, nagpatuloy si Jim sa pagsulong. Of course, the offering of $100 million is not enough. How about if I offer you another condition? Alam kong ang mga nagbebenta ng droga na iyon ay nagdulot ng malaking problema sa iyong gobyerno sa mga nakaraang taon, lalo na iyong mga pangunahing drug lord na hindi gumagalang sa iyong mga opisyal. Noong nakaraang taon, isang drug lord ang hayagang hinamon ang mga awtoridad, na nagsasabi na dapat itong maging pinuno ng bansa sa susunod taon, tama? Ang totoo, kinasusuklaman din namin ang mga nagbebenta ng droga dahil sa tingin namin ay nakakalason sa mga tao ang kanilang ginagawa. Nakikitungo sila sa masamang negosyo. Kaya, ang layunin ng aking Regal Palace ay medyo malinaw. Ang aming organisasyon ay lubos na ipinagbabawal ang sino man na hawakan ang mga bagay na iyon, ay mahigpit din kami tungkol dito. Pagkasabi nun, nilabas ni Jim ang phone niya at ibinigay sa chief. Dapat kilala mo itong lalaking ito sa loob ng video, diba? Nang kunin ng hepe ang telepono, nakita niyang brutal na binubugbog ni Sol si Joaquin. Natigilan ang lalaki. Ito si Joaquin, ang pinakamalaking drug lord sa ating bansa. Ang lalaking ito ay si Sol, ang formal na general ng Golden Triangle. Ang hepe ay nakikitungo sa mga drug lord sa loob ng maraming taon. Pero, syempre, kilala niya si Joaquin. Kahit na si Sol ay hindi nasangkot sa droga sa loob ng maraming taon, nakilala niya siya sa isang sulyap. Tumango si Jim at nagpaliwanag, tama, general noon ng Golden Triangle si Sol, pero ginawa na siyang isa sa 18 general ng aking Regal Palace ngayon. Matagal na siyang tumigil sa pakikitungo sa mga bagay na iyon. Siya ang kapareho natin sa mga dealers. As for Joaquin, obviously, you are very familiar with him. Siya ang nagdeklara noong nakaraang taon na dapat siyang mabigyan ng posisyon bilang chief officer sa taong ito. Huminga ng malalim ang pinuno at sinabing, so, nahuli mo si Joaquin.
Tama, sagot ni Jim. Siya ang pinakamalaking drug lord sa Mexi sa kasalukuyan. 1/3 ng mga gamot sa bansa ay nagmumula sa kanya. Kaya, magdadagdag kami ng isa pang kondisyon para sa iyo. Paano ito? Kung pumayag kang ibigay sa akin ang Port Veracruz para sa 3 oras, tutulungan ka naming lipulin ang grupo ni Joaquin, ang kanser ng iyong bansa. Pagkasabi niya noon ay hindi na makaupo ang hepe. Joaquin Santa Cruz ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa gobyerno. Nais ng pinuno na maalis ang grupong ito kahit sa kanyang panaginip. Ngunit, sa kasamaang palad, sila ay masyadong mahina at walang kalaban-laban sa grupo, kaya pinayagan na lamang ng mga opisyal ang grupo ni Joaquin na gawin ang anumang gusto nila. Ngayon, ang numero 1 internasyonal na organisasyon, ang Regal Palace, ay nag-aalok ng tulong. Gaya ng inaasahan, interesado ang hepe sa panukala. Well, pinaikit ni Jim ang kanyang mga mata at hinikayat. Ngayong nahuli na natin si Joaquin, hindi naman ganoon kahirap para sa Regal Palace na alisin ang kaibuturan at lubusang hukayin ang mga ugat ng organisasyong ito. At higit pa, isipin natin mula sa bawat isa kung ang grupo ni Joaquin ang nagpapatakbo ng kanilang kalakalan sa daungan ngayon. Kailangang i-lock ng mga awtoridad ang daungan para madakip siya. Kaya, itong 2 kondisyon na iniaalok namin ay hindi kawalan sa iyo sa lahat. Sa puntong ito, wala nang masasabi pa si Jim. Kaya, tahimik siyang umupo sa kanyang wheelchair, naghihintay ng tugon mula sa Mexi Chief. Kumpiyansa siya sa kanyang panukala dahil ito man ay $100 milyong o ang pagtanggal sa Joaquin Group, pareho silang kaakit-akit para makapasa ang mga opisyal ng Mexi. Sa huli, hindi na nagdalawang isip ang Mexi Chief na ito at pumayag, okay, Northern King. It's a deal. Ibibigay namin ang Port Veracruz sa iyong Regal Palace mula alas 5 hanggang alas 8 ngayong gabi. Hanggang doon, aayusin ko ang lahat para sayo. Okay, ito ay isang deal kung gayon. Pinitik ni Jim ang kanyang mga daliri. Ipapadala sa iyo ang pera sa loob ng 10 minuto. Mawawasak ang grupo ni Joaquin sa bansang ito sa loob ng 3 araw. Mahusay na nakikipagtulungan sa iyo. Masaya akong makatrabaho ka. Pagkaalis ni Jim, nanatili sa kanyang upuan ang Mexi Chief habang siya ay nasa malalim na pag-iisip. Parang stressed siya. Parang lalong naging malungkot ang ekspresyon niya. Maya-maya lang ay pumasok ang kanyang sekretarya at seryoso rin ang kanyang ekspresyon. Tanong ng kalihim, Chief, nangako ka na ba sa Regal Palace? Wala akong ibang pagpipilian, sagot ng pinuno. Be it Regal Palace or the second world behind that bunch of kids, we can't afford to offend either of them. So, I am forced to give my words to Regal Palace and use other ways to deal with this matter. Ang sekretarya ay mukhang napaka-solemn na habang sinabi niya, kamakailan lamang, ang grupo ng mga bata ay lumalaban sa Regal Palace. Mahirap. Ganap nilang ikinagalit ang organisasyon. Ilang oras na ang nakalipas, ang Regal Palace ay naglulunsad ng isang internasyonal na killing spree sa buong balita. Now that group of brats is in Port Veracruz, they will definitely make a devastating blow to that bunch of kids when we hand over the port to Regal Palace tonight. Lahat sila ay mula sa second world. Kapag ang insidenteng ito ay nagdulot ng kaguluhan, kung ang ikalawang daigdig ay kumatok sa ating pintuan, ito ay magdudulot sa atin ng malaking problema at pag-aalala. Huminga ng malalim ang pinuno at sumagot, ngunit wala tayong ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Wala sa ating mga kamay ang bagay na ito. Sa kasong ito, kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila. Kabanata 1609. Kerim. Sino ang dapat nating kontakin? Tanong ng sekretarya. Natahimik ang hepe ng 2 segundo at dahan-daang sinabi, bandang alas 6 ng hapon, tawagan mo ang agent. Agent. Nang marinig iyon ng sekretarya, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Chief, gusto mo ba talagang gawin iyon? Tanong ng sekretarya. Huminga ng malalim ang pinuno at sumagot, wala tayong pagpipilian ngayon. Tanging ang agent lamang ang may kakayahang lutisin ang nakakalito na problemang ito. Pero, kung maghihintay tayo ng alas 6 para ipaalam sa agent ang balita, iisipin ba nila na tayo ang nagpapahirap sa kanila? Sumagot ang pinuno, ito lang ang paraan para mapanatili natin ang balanse sa pagitan ng Second World at Regal Palace. Kung hindi, kapag nasaktan natin ang magkabilang panig, malalagay tayo sa walang katapusang problema.
Huwag kang mag-alala. Kinakatawan natin ang gobyerno ng isang bansa. Hanggat hawakan natin ito ng maayos, hindi ito haantong sa labis na problema. Sige, Chief. Desidido na. 5:00 na ng gabi. Ang liwanag ng gininto ang araw ay nawisik sa ibabaw ng dagat sa Port Veracruz. Pinaliwanagan ng sinag ang buong lugar na tila gawa sa ginto ang dagat. Kung ang bansang ito ay hindi puno ng mga drug lords at ang mga tao ay hindi nabubuhay sa paghihirap, ang bansang ito ay magiging mas maganda. Sa oras na ito, 4 na mamahaling yate ang nakadaong sa daungan sa hugis parisukat na pormasayon. Ang mga taong nakasakay sa barko ay nagsasagawa ng iba't ibang mga gawaing maluho. Ang eksenang ito ay lubos na kaibahan sa mga slum sa kanilang paligid, kung saan ang mga residente ay hindi man lang nakakain ang kanilang sarili. May isang binata na nasa early 20s na may mahabang galo sa pisngi sa deck ng pinakamalaking barko. Naka-bathrobe ang binatang iyon, nakahiga sa isang beach chair. Iniikot niya ang isang baso ng brandy sa kanyang kamay. Sa maliit na pool ay ilang mga batang babae na may mga figure ng Orosa na nagsasaya sa tabi ng pool. Bawat isa sa mga dilag na ito ay mukhang kasing ganda ng mga bituin sa movie. Sa kabilang banda ay isang binata na may blonde na buhok na nakasandal sa rehas. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga dilag. Ang blonde na lalaking ito ay blonde Jack. Samantala, ang binatang nakahiga sa upuan sa dalampasigan ay ang pinuno ng pangalawang Diyos, si Kerim. Ang lalaking ito ay nagkataong miyembro din ng Thanatos Order from the Second World. Ang taong ito ay ang utak sa likod ng plano na nakatarget sa Regal Palace. Habang tinitingnan ni Kerim ang mga magagandang babaeng naglalaro sa maliit na swimming pool sa kabilang side, medyo kakaiba rin ang ngiti niya. Kumaway siya sa isa sa mga babae, at mabilis na umakyat ang babaeng iyon sa pool at lumapit kay Kerim. Kasing flexible ng ahas ang babaeng iyon habang pinulupot ang sarili sa katawan ni Kerim. Sa wakas, nagsalita ang magandang babae na iyon habang humihinga sa leeg ni Kerim. Young Master Kerim, mismo na ba ako? Nauuhaw ka ba? Halika at uminom ka. Inalok ni Kerim ang kagandahan, ang brandy sa kanyang kamay. Nagmamadaling tumanggi ang babaeng iyon, Young Master Kerim, alam mo namang hindi ako makakainom nito. Dahan daw ang sumimangot si Kerim at napagalitan, hindi ka ba magpapakita ng paggalang sa akin dahil lang sa mga walang kwentang bagay? Tumawa ang babaeng iyon at nagpaliwanag, hindi naman sa hindi ako makainom ng alak. It's just that I am having my period now, and I can't drink any cold beverages. Look at the water inside the pool. I even had someone na painitin. Oh, ganun ba? Tumango si Kerim. Pagkatapos, may biglang pagsabog ng violet na apoy sa kanyang palad sa ibabaw ng basong iyon ng brandy. Sa ilalim ng pag-aapoy ng apoy, ang alkohol na iyon ay unti-unting nagsimulang maglabas ng puting singaw. Napatulala ang babaeng iyon. Young Master Kerim, you can do magic tricks. Hindi ito isang trick. Gayunpaman, nakangiti pa rin si Kerim habang ipinaliwanag niya, I am a supernatural being. I can control flames. Talaga. Kung inumin mo itong tasa ng mainit na brandy, sasabihin ko sa iyo kung ito ay totoo o mali. Hindi napigilan ng magandang babae ang kanyang kuryosidad, kaya kinuha niya ang baso ng brandy sa kamay ni Kerim at ininom iyon. Ngunit, sa sandaling maabot ang alak sa kanyang bibig, siya ay sumigaw, Young Master Kerim, ang inuming ito ay masyadong mainit. Ito ay parang kumukulong tubig. Tumanggi kang uminom ng malamig na alak, at ngayon ay tinatanggihan mong uminom ng mainit na alak. Kaya, tulad ng inaasahan, hindi mo ako ginagalang. Ang ngiti sa mukha ni Kerim ay nawala ng walang bakas, at ang kanyang ekspresyon ay biglang naging napakapangit at kasing pangit ng isang halimaw. Kinurot niya ang baba ng magandang dalaga at pilit na ibinuhos sa bibig nito ang tasa ng kumukulong mainit na alak. Arg! Isang matinis na alulong ang pinakawala ng babaeng iyon. Napaatras siya ng ilang hakbang at tila masakit. Pakiramdam niya ay napalunok lang siya ng bola ng apoy at nasa matinding sakit, kaya hindi siya makapagsalita. Kinawayan ni Kerim ang kanyang kamay. Isang apoy ang agad na lumabas sa kanyang palad, na tumama sa magandang babae. Agad na nagliyab ang katawan niya na para bang binuhusan siya ng gasolina. Nagpumiglas siya ng husto sa kubyerta at tuluyang nahulog sa malamig na tubig dagat. Ngayon alam mo na ang sagot, buhahaha.
Umalangaw-ngaw sa deck ang manak na tawa ni Kerim. Ang mga magagandang babae na naglalaro pa rin sa pool ay napatingin sa kanya ng takot na takot. Ang mga batang babae na ito ay nakatanggap lamang ng malaking halaga ng pera ngayon, at sila ay inayos na pumunta sa daungan upang magsaya kasama ang mga taong ito sa loob ng isang araw. Hindi na mahalaga kung kailangan nilang matulog sa kanilang mga amo dahil nandito lang sila para kumita ng pera. Pero, nandito lang sila para kumita. Ayaw nilang mamatay dito. Relax. Chill lang kayong lahat. Basta mabait kayo at masunurin, siguradong hindi ka namin sasaktan. Ngumiti si Blonde Jack at naglakad papunta sa poolside. Inangat niya ang isang leather case sa gilid at binuksan ang case. Sa loob ng malite ay sunod-sunod na bundle ng mga currency notes na mainam na inilagay sa mga selyadong bag. Inihagis ni Blonde Jack ang kahon na iyon sa hangin, at umulan ng napakaraming perang papel sa ibabaw ng dagat. My lovely sisters, just go down there and retrieve that money. Whatever you pick is yours to keep. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan na ng mga magagandang babae na iyon kung gaano kay perwisyo si Kerim noon. Isa-isang tumalon silang lahat sa dagat. Hindi lamang ang mga magagandang babae mula sa yate na ito ngunit ilang mga batang babae mula sa iba pang mga yate ay ginawa rin ang pareho. Ang mga babaeng ito ay walang ingat na lumusong sa dagat. Patuloy na bumuhos ang ulan ng pera mula sa langit. Inihagis ni Blonde Jack at ng iba pa ang ilang mga kahon ng pera na maayos na nakatatak sa mga bag at sunod-sunod na itinapon sa dagat. Karaniwang magkapatid ang tawag ng mga babaeng ito sa isa't isa, ngunit ngayon ay nag-aaway sila dahil sa pera. Ito ay kawili-wili. Si Blonde Jack at ang iba ay nakatayo sa palo at tumingin sa mga babae na parang nanunood ng clown show. Pagkatapos, tinanong niya, ganun ba kagaling ang magic ng pera? Lumaki ka sa pera, kaya hindi mo malalaman kung gaano kahalaga ang pera sa mga ordinaryong tao. Lumapit si Kerim kay Blonde Jack at inabot sa kanya ang isang baso ng brandy na Blonde Jack bristled, hindi ako umiinom ng mainit na inumin. Malamig ang isang ito. Hinawakan ni Kerim ang baso gamit ang isa pang kamay. Pagkatapos, ang ibabaw ng brandy ay agad na naging isang layer ng makapal na hamog na nagyelo sa bilis na nakikita ng mga mata. Kabanata 1610. Nandito sila. Hindi lamang na-control ni Kerim ang apoy, ngunit na-control din niya ang hamog na nagyelo. Hindi ganoon kadali ang lalaking ito. Siya ay dapat natretuhin at inalagaan bilang isang elite sa Thanatos Order. Paano ang temperaturang ito? Inabot ni Kerim ang wine glass na iyon kay Blonde Jack. Ang ganda lang. Ngumiti si Blonde Jack at kinuha ang basong iyon bago humigop. Pagkatapos, pinanood niya ang paglubog ng araw sa malayo at sinabing, nakuha ng mga tao ng Regal Palace ang bomb. Baka patay na siya ngayon. At saka, ang organisasyong iyon ay asar sa atin sa mga araw na ito. Nagsagawa sila ng isang internasyonal na pagpatay sa napakaraming puwersa sa ilalim ng ating kontrol. Pagkasabi niya nito ay parang madilim ang mukha ni Blonde Jack. Nakangiting sabi ni Kerim, what is going on? In the beginning, you swore to me that you would do something great to prove yourself to those old things. Natatakot ka na ba ngayon? Hindi ako sigurado kung mayroon akong malamig na paa. Hindi sinasadya ni Blonde Jack na itago ang anuman. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang kaloob-looban. Halos kalahating siglo na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang bagong transcendent na organisasyon sa kanluran. Gayunpaman, ang Regal Palace na ito ay binago ang sarili sa isang bagong transcendent na organisasyon sa loob ng wala pang isang dekada. Ang mga lumang bagay na iyon sa tuktok ng hierarchy ay gumawa ng isang arbitration council na may 22 transcendent na pinuno ng organisasyon ng Second World sa buong mundo para sa kapakanan ng Regal Palace. Hindi pa rin sila nakakagawa ng conclusion hanggang ngayon. Pinahahalagahan nila ito sa napakaraming organisasyon. Nangangahulugan ito na maaaring hindi sila kasing simple ng iniisip natin. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Kerim. Aniya, ikaw mismo ang nagsabi. Wala ni isang bagong transcendent na organisasyon ang nagpakita sa Second World sa halos kalahating century. Kaya kapag ipinanganak ang isang bagong organisasyon tulad ng Regal Palace, ang mga lumang bagay na iyon ay natural na magbabayad sa kanila ng malaking halaga. Actually, ganun lang talaga ang Regal Palace. Wala na tayong dapat ipag-alala sa kanila.
Yung mga lumang bagay ay nasa Arbitration Council pa rin, pinag-uusapan kung tatanggapin ng Regal Palace bilang transcendent organization o hindi. Pansamantala, tinulungan na natin silang ganap na maalis ang organisasyong ito, kaya, sa isang paraan, inililigtas natin sila ng maraming problema. Jack, ang mga lumang bagay na iyon ay laging nagrereklamo na hindi tayo nakikibahagi sa tapat na trabaho. Kung sisirain natin ang Regal Palace sa pagkakataong ito, ano ang magiging tingin nila sa atin kapag bumalik tayo? Si Karim ay nananabik para dito. Sa kabilang banda, muling natahimik si Blonde Jack. Kahit papaano ay naramdaman niyang may mali, at sa kaibuturan niya ay nag-aalala siya tungkol dito. Sa sandaling ito, isa pang binata na may dalang Zippo lighter sa kanyang kamay ang lumapit. Sinundan siya ng isang batang itim. Walang duda na ang lalaking ito ay si Mr. I. Siya ang nagsunog ng barko ni Jermaine Leonard gamit ang hypnosis. Ang hypnosis ay talagang isang nakakatakot na kasanayan. Kapag ang isang tao ay nagsasagawa ng kasanayang ito sa pagiging perpekto, maaari pa niyang manipulahin ang isang transcendent na kapantay niya. Kaya niyang kontrolin ang taong iyon para patayin ang taong iyon. Kahit na nakipagduel siya sa kanyang kaaway, maaaring manipulahin ng hypnotist ang kanyang kaaway para magpakamatay. Ang pag-iisip tungkol dito ay sapat na nakakatakot. Malamang na mahanap ng mga miyembro ng Regal Palace ang ating lokasyon. Ngunit, dagdag ni Mr. I, sumasang-ayon ako. Hindi natin sila dapat maliitin. Kaya Karim, dapat ba nating baguhin ang lokasyon ng ating pagtitipon ngayon? Sumimangot ng malalim si Karim. Pagkatapos, sinulyapan niya ang Blonde Jack at Mr. I, isa-isa, bago siya sumimangot, tingnan mo ang sarili mo. Isang maliit na Regal Palace ang nakakatakot sa inyo. Hindi nakakagulat na ang iyong matanda ay nabigo sa iyo na makatitiyak silang maipagkakatiwala nila sa iyo ang ikalawang daigdig sa iyong kawalan ng lakas ng loob at tapang. I don't need you guys to tell me that. I know they will definitely be able to find our location. Kung tutuusin, may kaunting husay pa naman itong organisasyong ito, kilala sa buong mundo, pero ano? Sa puntong ito, muling naging mabangis ang ekspresyon ni Karim. He declared, I am going to wait here for Regal Palace to come to me today. Then, after that, I will kill as many of those who dare to show up as I can. Pagkasabi niya noon ay ibinuka ni Karim ang kanyang mga palad. Isang apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang palad at nagyelo sa kanyang kanang palad. Pinaalalahanan niya sila, huwag kalimutan. The second world is the master of transcendence. Biglang tumunog ang broadcast system sa yate. Nagpatugtog ito ng magandang piano music. Hindi napigilan ni Karim na igalaw ang katawan kasabay ng musika. Pagkatapos, nagpatuloy sa party ang mga nasa yate. Bandang alas 6:30 ng gabi, sa wakas ay lumubog na ang araw. Tanging ang pinakamaliit na alon na sumasalamin sa liwanag ang makikita sa ibabaw ng karagatan. Ang langit ay unti-unting nagdilim ngayon. Isang speedboat ang biglang lumitaw sa dagat. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang siksik ang pulutong ng mga speedboat na patungo sa mga yate na ito. Sa likod ng speedboat ay isa pang yate. Sa deck ng yate na iyon ay nakatayo si Tyr Summers at ang kanyang 5 hari. Diyan. Hawak ni Clifford Han ang isang teleskopyo sa kanyang kamay. Matapos niyang obserbahan ang sitwasyon sa di kalayuan, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, may 4 na yate sa kabuuan. Nandoon lahat ng miyembro ng Second God. Hehe. Nahanap na natin sila sa wakas. Nagsindi ng sigarilyo si Juan Yates at huminga ng malalim. He cursed. A group of brats made all 5 kings and 18 generals to get them. We are seriously honoring them with a lot of respect. Umiling si Tyr at hinimok, I am enough to deal with this group of brats from the second world. Still, this battle is crucial for my Regal Palace. Gusto kong ipakita sa buong second world sa laban na ito na ang kapalaran ng aking organisasyon ay wala sa kanilang mga kamay. Kahit na gusto nating bumalik sa Celestial Empire, ako, si Tyr Summers, ang gustong ibalik ang organisasyon sa kanyang mga ugat. Hindi natin ginagawa iyon dahil pinipilit nila tayo. Pagkasabi noon ni Tyr ay marahan siyang sumenyas. Ang mga speedboat na nangunguna ay agad na bumilis at tumulak patungo sa mga yate mula sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, sa deck ng mga yate na iyon, ang tagapagsalita ay nagbo-broadcast pa rin ng hindi kilalang piraso ng piano music.
Si Karim at Blonde Jack ay may hawak na isang baso ng alak sa kanilang mga kamay habang sila ay sumasayaw kasama ang mga magagandang babae at nagpapakasawa sa kanilang sarili sa pagmamalabas. Maya-maya lang ay biglang huminto ang music. Ang mga speaker pagkatapos ay naglabas ng buzzy na ingay. Anong nangyayari? Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napatingin sa mga nagsasalita. May hamarang sa signal. Inilabas ni Mr. Ay ang kanyang cellphone at nagdial kaagad ng numero sa kanyang telepono. Nablock na lahat ng signal. Tumingin ka dyan. Sa kabilang yate, maraming kabataang miyembro ng Pangalawang Diyos ang nakatayo sa palo at sumisigaw habang may itinuturo sa isang lugar sa hindi kalayuan sa dagat.